Hello everyone! Welcome back to our segment, Straight from the Heart, kung saan ang matutunghayan ninyo ay mga totoong kwento ng buhay. Kaya kung bago ka sa channel ko na to, huwag mong kalimutang kalabitin ang subscribe button sa baba, click that bell at ilagay mo sa all upang hindi ka nalalampasan ng ating mga bagong episode. So tara na, pakinggan na natin ang ating bagong tampok na istorya. Hello and welcome to another episode of Straight from the Heart, Season 2. Nais ko lamang pong ipaalala na ang lahat ng mga kwentong ating itinatampok sa segment na ito ay hango sa tunay na buhay. Ang lahat ng mga pangyayari, sitwasyon, lugar at okasyon ay ayon sa sulat ng ating mga letter senders. Inarapat po nating palitan ang kanilang mga pangalan upang pangalagaan ang kanilang mga pribadong buhay. Maraming salamat po. Nakakalungkot isipin na madalas ang pagiging mapanghusga ng tao ukol sa katayuan ng iba ay hindi nawawala. Maraming mga bagay na hindi natin alam kung ano ba ang pinagdadaanan ng bawat isa. Lalo na kung hindi naman natin kilala o lubos na kilala ang isang tao. Masakit isipin na sa kabila ng ligayang natamo nang dahil sa pagtanggap ng isang tao sa iyong nakaraan at trabahong pinasukan upang gampanan ang responsibilidad, ay madadamay ito sa panghuhusga, lalo ng partido nito na pilit binubuwag ang ipinaglalabang relasyon. Narito ang kwento ni Risa. Dear Daddy Rick, hiling ko sa ating Panginoon na datnan ka ng sulat kong ito na nasa mabuting kalagayan at ganon din ang iyong pamilya. Itago mo na lang ako sa pangalang Risa, 28 years old, isang dalagang ina sa edad na 18 at dating GRO sa isang videoke bar. Sa kasalukuyan ako ay nasa isang sitwasyon na hindi ko lubos maisip kung ano pa ba ang dapat kong gawin. Gulong-gulo na ang aking isipan dahil sa awang nadarama sa aking asawa. Unti-unti ko nadarama ang depresyon nang dahil sa hanggang ngayon ay hindi pa rin ako matanggap ng pamilya niya. At sa pagkakataong ito ay nadarama ko ang bigat ng saloobin ng asawa ko na lalong nagpapabigat ng damdamin ko. 18 ako, Daddy Rick, nang disgrasyang nabuntis ng aking boyfriend at sa kasawiang palad ay iniwan nang ito ay kanyang malaman. Mahirap ang buhay namin sa Nueva Ecija, ngunit sa kabila ng pagkakamaling yon ay hindi ako pinabayaan ng aking pamilya. Taong 2013 nang yayain ako ng isang kaibigan na lumuwas sa Cavite at mamasukan bilang isang GRO sa isang videoke bar. Pinilan ko ang aking anak sa aking mga magulang na noon ay 3 taong gulang upang magtrabaho para sa pantusto sa kanya. High school lang ang tinapos ko, Daddy Rick, at ang makahanap ng trabaho lalo na sa tulad kong laki sa bukid ay sadyang napakahirap. Tinuruan ako ng aking kaibigan kung paano mag-ayos at maging presentable sa pinasok na trabaho. Simula pa sa unang yap ako sa Cavite ay nilagay ko na sa isip ko na kailangan kong maging matatag nang hindi na maulit pang muli ang aking naging pagkakamali. Okay naman ang aking napasukan. Meron kaming allowance bawat araw at komisyon sa bawat ladies drink. Palibhasa ako sadyang hindi nainom ng alak o kaya't ang aking iniinom ay juice. Ngunit sabi ng aming mamasan na mas malaki ang komisyon kung beer ang aking iinumin. Sa madalit sabi, Daddy Rick, ipinilit kong matutong uminom ng alak upang mas malaki ang kitain. Sa kabila ng pag-table sa mga lalaking customer namin, hindi ako sumama o pumayag sa tinatawag na bar fine, yung ilalabas ka ng customer para sa ekstrang gawain sa labas ng bar. Sa tuwina, ang sagot ko sa customer ay maging GRO lang ang pinasok ko at hindi maging prosti. Okay na ako sa karampot na kinikita ko at wala akong balak ibenta ang katawan ko para lamang sabayan ng ilang kasamahan ko upang masunod ang kanilang luho. Magdadalawang taon na ako sa trabaho kong yon nang makilala ko si Jason. Bagong mukha sa bar, na sa pagpasok pa lang nila nasabi ko sa sarili ko na crush ko siya. Na nung oras lang na yon na nangyari sa dami na rin ng mga lalaki na kasalamuha ko. Nang umupo na ang kanilang grupo, ay agad inisikaso ni Mama Sang at ini-offer ang mga GRO para mag-assist sa kanila
ay nagsalubong ang mata namin ni Jason. At isang kasama nila na boss daw nila sa trabaho ang agad na nagsabi, "Oh, ninapili na pala ang ating birthday celebrant." Birthday blowout pala yon ng boss nila kay Jason dahil ito ang top salesperson nila sa isang sikat na tindahan na sasakyan dito sa Cavite. Sa pag-upo ko sa tabi ni Jason ay panay ang panunukso ng kanyang mga kasamahan sa kanya dahil nanatiling nakatitig siya sa akin. Mukha daw na makakasama na nila si Jason sa gimmick at di na daw ito magiging mongha. Sa aming pag-uusap, para ako nag-a-apply ng trabaho sa mga tanong ni Jason sa akin. Lahat ng tungkol sa akin ay inaalam niya na sa unang pagkakataon ay nadama ko na ang pagtatanong ay may malalim na dahilan upang kilalanin ako at hindi lang para masabing may pinag-uusapan lang. Tulad ng nasabi ng mga kasamahan ni Jason, naging madalas nga ang kanyang pagsama at ako ang lagi niyang itinetable. Hanggang sa dumating na madalas solo na ang pagpunta niya sa bar. Naging tampulan kami ng tuksuhan sa bar na naka-reserve na daw ako para kay Jason at sorry daw sa iba. Sa mga panahon na yon, Daddy Rick, ay nagtapat na siya ng pag-ibig sa akin. Kahit para sa sarili ko ay manado akong mahal ko na siya, ay pilit kong pinigilan ang sarili ko dahil ayaw kong masaktan. Pero sa pinakitang sinseridad ni Jason, Daddy Rick, ay hindi ko na nagawa pang itanggi na mahal ko siya. At sa pagkakataon na yon, ay pinahintunan niya ako sa trabaho ko. At susuportahan niya daw ang aking mga pangangailangan habang inaayos niya ang mga importanteng bagay na dapat niyang asikasuhin. Sinunod ko ang kagustuhan ni Jason at tumipat sa apartment na kinuha niya, kung saan ay madalas doon siya umuwi. Sa madalit sabi ay nag-live-in na kami. Hanggang isang araw ay sinabi niya sa akin na naihanda na niya ang lahat at ipakikilala na daw niya ako sa kanyang mga magulang. Sobrang galak ko sa sinabi niyang yon, pero ang lahat ng yon ay nawala sa pagharap ko sa kanyang mga magulang. Ang pakilala sa akin ni Jason sa kanila, ako ay isang sales lady. Ngunit hindi alam ni Jason na alam na pala ng kanyang mga magulang ang totoong trabaho ko bago niya pa ako ipakilala sa mga ito. Walang nagawa si Jason dahil sukol na siya ng mga oras na yon, kundi ang umamin. Lahat ng insulto ay inabot ko sa kanyang mga magulang. Mag-aasawa lang daw sa tagal ng panahon na naging pihikan ay babagsak lang sa isang disgrasyada at isang pokpok ang nag-iisang anak nila. Hindi ko kinaya, Daddy Rick, ang insultong sinabi ng kanyang mga magulang. Kung kaya't sinagot ko sila ng oo, nagkamali ako. Oo, naanakan ako. GRO lang ako, hindi ako pokpok tulad ng tingin nyo. At pagkasabi ko nun ay umalis na ako. Sa pagtalikod ko ang sambit ng kanyang mga magulang ay nakita mo isang bastos na babaeng yan dinala mo dito. Dahil ganyan ang mga pokpok, bastos, walang modo. Sobrang sakit, Daddy Rick, pero nagulat ako nang madama ko ang kamay ni Jason sa aking balikat. Sinundan niya ako at niyakap at sinabi sa akin na huwag akong mag-alala ukol sa magulang niya. Mahal niya daw ako at walang makakapigil sa kanya na mahalin ako. Aaminin ko, Daddy Rick, sobrang sayang nadama ko ng mga oras na yon sa pagmamahal ay pinadamas ni Jason sa akin. Makalipas ang isang buwan matapos ang pangyayaring yon, ng paghaharap namin ng kanyang mga magulang, ay nagyaya naman si Jason na uuwi sa amin upang makilala ang aking mga magulang at ang aking anak. Sa pag-uwi namin sa aking mga magulang, nagulat ako sa ipinahayag ni Jason ng oras na yon. Hiningi niya ang basbas ng aking mga magulang kasabay ng pagpo-propose na pakakasalan niya ako. Ngunit sa kabila ng sayang yon ay nandoon ang aking alinlangan ukol sa mga magulang niya. Ang tanging sagot ni Jason ay huwag mo alalahanin ang tungkol sa mga magulang ko dahil dapat nilang maunawaan kung sino talaga ang aking minamahal. Sa madalit sabi, Daddy Rick, ikinasal kami at ito ay ginanap sa Nueva Ecija. Ng mga oras na yon, sa gitna ng ngiti ni Jason, ay kita kong lungkot sa kanyang mga mata dahil hindi dumalo sa kasal namin ang kanyang mga magulang. Last 2018, ipinanganak ko ang anak namin ni Jason na lalong nagbigay ng saya sa aming pagsasama. At kitang-kita ko din kung paano minahal ni Jason ang aking unang anak. Pero katulad na nakita ko sa kanya nung kami ay kasal, sa kabila ng ngiti,
ay may nakatagong lungkot sa kanyang mga mata dahil maging sa pagsilang ng kanilang apo ay nanatiling matigas ang kanyang mga magulang at hindi man lang masilip ang kanilang apo. Simula ng panahon na yon, Daddy Rick, doon ko nadama ng hustong lungkot na dinadala ni Jason na unti-unting dumudurog sa puso ko. Isang bagay na kinikimkim ko sa aking dibdib dahil ayaw ko na nauuwi kami sa pagtatalo ni Jason sa tuwing inaalam ko kung okay ba siya. Sa aking pag-iisa, madalas iniisip ko na naging makasarili ba ako para sa aking pansariling kaligayahan. Masaya nga ako, pero si Jason ay nababalot ng lungkot dahil sa pagtalikod niya sa kanyang mga magulang upang ipaglaban ako. Late last year, 2019, Daddy Rick, umuwi si Jason na ang bigat ng damdamin dahil ang kanyang ina ay nasa ospital. Dinalaw daw niya ito, ngunit sa kabila ng karamdaman nito, pinagtaboyan siya nito at hanggang kamatayan daw ay hindi niya kaya pang makita si Jason hanggat hindi niya ako hinihiwalayan. At kahit kailan daw ay hindi nito ako kayang tanggapin. Sa pag-uusap namin ni Jason ukol sa bagay na yon, nasambit niya na ano ba ang dapat niyang gawin. Hindi niya daw kaya na mawawala ang kanyang ina na babaunin nito ang galit sa kanya. Isang takot ang nadama ko sa pagkakataon na yon, Daddy Rick, dahil dama ko ang damdamin ng aking asawa. Patuloy kong kinikimkim ang takot na yon dahil ayaw kong tanongin si Jason kung ano ang desisyon niya. Sa kasalukuyan, Daddy Rick, ay nagkikemo ang kanyang ina. Sa makailang ulit na dumadalaw si Jason sa kanila, ay nananatiling matigas ang damdamin nito at sa tuwi na ay pinagtatabuyan siya ng mga ito. Sa ngayon ay dama ko ang palalamig ng relasyon namin mag-asawa dahil sa nakita ko at nadarama ko ang pagkawala ng focus si Jason dahil sa kalagayan ng kanyang ina. Na nasabi sa kanya ng doktor nito ang mababang chances para makasurvive dahil maliban sa mahina nitong katawan ay puno ito ng stress na lalong nagpapahina dito. Iniwasan ko ang buksan ng anumang usapin sa asawa ko ukol sa kanyang ina. At sa tuwi na, ay mas ninanais ko na ipakitang normal ang lahat, lalo pa at maliit pa ang aming anak. Ang bigat ng aking dibdib at isipin, Daddy Rick. May kasabay na takot sa tuwi na baka isang araw, pag-uwi ng asawa ko, isasabihin niyang iiwanan niya kami upang mapatawad ito ng kanyang ina. Punong-puno ng salitang paano, kung, baka, at kung ano-ano pang isipin ang patuloy na nagbibigay ng bigat sa aking dibdib. Kung anong lambing ni Jason dati ay siyang lamig niya ngayon dahil laging malalim ang kanyang iniisip at ni minsan hindi niya ako nakumusta o kinausap ukol sa mga bagay na dapat dalawa kaming humaharap. Hindi ko masabi sa mga magulang ko ang aming kasalukuyang sitwasyon, Daddy Rick, kung kaya't naging daan ang panonood ng YouTube at nakita ko ang channel mo, lalo ng segment na ito. Kasi isang video mo about sa isang teacher sa Thailand na nag-suicide dahil sa depresyon. Pilit kong inaalis ang takot ko sa nangyayari sa ngayon, Daddy Rick. Ang dalawang anak ko nagbibigay sa akin ng lakas upang manatiling matatag. Pero sa tuwi na, damandam akong depresyon sa sarili ko. Hiling ko lagi sa ating Panginoon na bigyan ako lagi ng sapat na lakas at huwag akong talunin ang bigat na aking nadarama. Dahil unti-unti akong nagiging mahina sa dobleng bigat na aking pasan-pasan. Ang bigat ng damdamin ng aking asawa ay isang bagay na nagpapabigat ng husto sa aking damdamin. Dahil kundi dahil sa akin, hindi masisira ang kanilang pamilya. Sana mapayuhan mo ako, Daddy Rick. Sana magabayan mo ako na kayanin ko ang aming hinaharap na pagsubok. Maging instrumento ka sana ng ating Panginoon upang mapagaan ang bigat na dinadala ng mga katulad ko. Lubos na gumagalang, Riza. Marami ng pagkakataon na sinabi natin sa ating mga sarili, narinig natin sa mga matatanda, na walang sinamang magulang ang kayang tiisin ng anak. Pero sa katotohanan, sa mundong ating ginagalawan, napakarami na rin ang mga pagkakataon na sadyang tinalikuran ng magulang ang anak nang dahil hindi nila sinunod ito sa ayon sa kanilang kagustuhan. Sa ganitong sitwasyon na kinakaharap ni Riza, sa
mabigat na hinaharap ni Jason. Daman-daman natin ang another discrimination tinatawag. Nang dahil sa naging katayuan ni Risa noon. Oo, nagmahal siya sa maagang pagkakataon, sa maagang panahon, nabuntis, tinalikuran, tinakbuhan. Hindi lang naman siya ang babaeng nakaranas ng ganon. Napakarami na. Kung ating susumahin, ubod na ng dami ang makikita nating mga naging single mom. Kung pinasok man niya ang ganong klase ng trabaho upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang anak at makatulong sa pamilya, at nang dahil na nga rin sa sinasabi niyang mababang pinag-aralan at laki sa bukid at makahanap ng maayos sa trabaho na magbibigay ng pagkakataon na maging husto para sa pangangailangan ng isang batang maliit. Alam naman natin kung gaano kalaki ang gastusin, lalo na kung mayroon tayong mga anak na maliliit. Hindi na man niya masasabi na kasalanan ang lahat dahil pinangalagaan din niya naman sa kanyang sarili. Ayon sa kanyang iniisip na nandoon lamang siya upang gampanan ng trabaho bilang isang GRO at wala siyang naging plano na gayahin ng iba upang maging prosti. Kadalasan ang panghuhusga ng tao ay hindi nawawala. Lalo na sa mga babaeng nagtatrabaho sa gabi, sa club, sa lugar na kung saan kumukuti-kutita, kung saan gising na gising ang gabi habang ang iba ay patuloy na nahihimbing. Minsan lagi natin silang hinuhusgahan ng ayon sa kanilang nagiging trabaho. Pero hindi natin naiisip ano ba talaga ang kanilang pinagdadaanan, kung bakit nila pinasok ang trabaho na yun. Sabihin na natin na balikan natin ang lumang panahon, panahon pa ni Magdalena, na pinatawad ng ating Panginoon. Kung bakit nga sinabi ng Panginoong Jesus, kung sino man sa inyong walang sala, siya ang unang pumukol ng bato. Isang pagpapaalala na huwag tayong maging mapanghusga. Hindi lahat ng nagtatrabaho sa ganun lugar ay matatawag mo, sa salita nga natin sa Tagalog, pokpok. Dahil marami ang mga taas ang pinag-aralan, ang gaganda ng kasuotan, pero may itinatagong kate doon sa kanilang likuran. As what we said in English, everybody has their own skeleton inside the closet. Hindi yan nababase ang kalandian ng isang babae na kung saan siya nagtatrabaho. Maraming pagkakataon na sabi ko nga, kung sino pa yung mga mataas ang pinag-aralan, mataas ang posisyon sa trabaho, hindi naman yun ang basihan upang masabi na kung may katiba o wala. So pagka mataas ang pinag-aralan, kahit sabihin pang mangandi dito, mangandi doon, ay okay lang sa mata ng tao. Kasi professional. Yung respeto kasi ng tao, especially sa ating sarili, ang napaka-importante upang makuha natin ang respeto ng iba. Marami nga, mababasa nyo ngayon sa social media na sinasabi na ang pag-aaral ang daan para sa tinatawag na pag-asenso sa buhay. Ngunit bakit ang mga may pinag-aralan ang nagpapahirap sa bayan? Alam nyo, ibig kong sabihin, lalo na sa mga politikong nagkalat ngayon sa ating bansa. Isang bagay na pagpapatunay na hindi ang propesyon o tinapos o yung sertipiko ng kanilang pinag-aralan o sang lupalop man ng mundo sila nagmula, ang pagpipigil sa kanila para gumawa ng masama. At hindi naman natin kailangan panghusgahan ang sino man na nandoon sa baba para sabihin na wala silang kwentang mamamayan. Sa ganong sitwasyon, hindi natin maiwasan o hindi natin kaya saway ng lahat sa pagiging judgmental o mapanghusga na tinatawag. Pero sa pagkakataon na to, sa kanilang sitwasyong hinaharap, sana mapag-isipan ng magulang ni Jason na pipikit ba ang mata mo nang hindi mo man lang mahahagkan at mayayakap ang nag-iisa mong anak nang dahil sa sinasabi mo na hindi yan ang para sa'yo. Naging metikuloso, pihikan at babagsak lang sa tinatawag kong pokpok. Nalimutan mo yata na saan man, kailan man, sino man, kung siya ang itinakda sa atin ng Panginoon, siya ang itinakda ng Panginoon at walang maaaring pumigil nito sino man sa atin. Nagkataon lang na ang itinakda kay Jason ay doon niya natagpuan sa pagiging pihikan, sa pagiging mapili. Natagpuan niyang isang babae na nagpatibok ng kanyang puso. Isang babae na, oo, nagkamali nung una. Kung pang pagmamahal ay pagkakamali,
Marami tayong nagkamali. Lahat tayo nagkamali. Isang dapat na bagay na isipin ng kanyang ina, na kung tutuusin, dapat ibinigay niya yung kalayaan na yon kay Jason. Dahil sabi ko nga, bilang magulang, hindi natin karapatan pigilan ang ating mga anak kung saan o sino man ang magpapaligaya sa kanila. Dahil hindi naman tayo makakasama, kundi sila ang magsasama. Sana magising sa katotohanan ng kanyang mga magulang, lalong-lalo ng kanyang ina, na sa ganitong sitwasyon ay nasa bingit ng alanganin ang kanyang kalusugan. At alam naman natin na sabi nga, lahat tayo dumating sa mundo at lahat tayo aalis. Ang kahapon ay tapos na. Wala nang dapat pang alalahanin tungkol sa kahapon. Ang ngayon ang dapat nating intindihin dahil ito ang ating kinakaharap. Ang bukas ay dapat nating ipanalangin sa ating Panginoon na sana dumating at ibigay niya pang muli sa atin. Hahayaan ba natin na ang bukas na ibibigay sa atin ng Panginoon ay punong-puno ng galit at tukot nang dahil lang sa hindi napagbigyan ng ating kagustuhan? Individual tayong mga tao, kahit anak man natin. Kahit tayo pang magulang na nagpalaki dyan, alalahanin natin tayo rin ay naging anak. Nung bang tayo yung mga bata, hindi ka sumuway sa iyong magulang na para gusto yun ang gusto mo? Mula ba nung natuto kang magsalita at humakbang, lahat ng bagay na sinabi ng magulang mo, sinunod mo? As in, wala kang sinuway. Meron tayong karapatan na sundin ang ating damdamin at isipan. Kung kaya ibinigay ito sa atin ng Panginoon, binigyan niya tayo ng kanya-kanyang puso at isipan upang makadama at magdesisyon. Katulad nga na nakaraan natin naging payo sa ating nakaraang episode, karapatan nyo ng bawat isa kung kaya't ibinigay sa atin. Kaya hindi marapat na saklawan ng kahit sino man, kahit ng ating magulang, na silang magpapatiuna kung anong nararapat daw para sa atin. Mali, isang pagkakamali. Kaya ibigay natin sa kanila. Kung sadyang bilang magulang hindi mo kayang mawala sa iyong anak, mawala sa iyong anak, ibigay mo ang kanyang kalayaan. Ibigay mo isang bagay na magpapasiya upang maging maligaya ka rin. Hindi ba't bilang magulang masayang-masaya tayo kapag nakikita natin masaya ang ating anak? Hindi ba nung maliit sila, pagka binigyan mo siya ng isang laruan at nakita mo yung ngiti na tinatawag nga natin na priceless, is ang gaan ng dibdib mo, ang saya-saya mo bilang magulang, bilang ama, bilang ina. Ngayon sa kanyang paglaki, ayaw mong ibigay yung gusto niya. Pero nung bata siya, lahat ibinibigay mo para sa kanya, para maging masaya siya. Kung kailan panahon na para mabuhay siya sa sarili niya, harapin ang nararapat para sa kanya, pipigilan mo dahil sa tingin mo hindi na nararapat sa kanya. Sino tayo para humusga? Sino tayo para gumawa ng kanilang dapat kalagyan na ang Diyos ang nagtatakda na kung ano man ang para sa atin sa bawat isa sa atin? Mag-usap kayong dalawa, Risa, na mag-asawa. Pagplanuhan ninyo ng maayos kung anong nararapat. Sana, isa man sa mga magulang ni Jason, lalo na yung kanyang ama, maunawaan bilang kapwa lalaki ang nararamdaman ni Jason. Kung kinakailangan mo ng additional na payo, nandiyan dyan ang aking Facebook page, pwede kang mag-message. Sino man sa inyo? Ako rin kasi nangangailangan din kasi ako minsan ng kausap. Kaya ako nga napaglibangan itong pag-YouTube. Nagbibigay ako ng payo. Marami akong nakakausap, nagme-message, nakakakwentuhan. Dahil nag-iisa rin ako dito. Ang depresyon, hindi lang naman dahil may babigat kang dinadala sa iyong balikat. Ang depresyon is umiiral sa maraming klase ng pagkakataon. Iba-iba ang sitwasyon na nararamdaman natin yung bigat ng ating isipan at ating damdamin. Kaya sana, makaluwag ito na makapagbigay sa inyong mag-asawa na isang pagkakataon. Mag-usap kayo. Napaka-importante na kayong dalawang unang mag-usap. Kung nagawa ni Jason na talikuran ng kanyang pamilya nang dahil mahal ka niya noong umpisa, at ngayon na nasa balag ng alanganin ng kalusugan ng kanyang ina, at ayaw siyang tanggapin pa rin hanggang sa ngayon kahit nandiyan ang apo nila, hindi ko kaya sabihin na ipagpatuloy niya ang pagtalikod. Pero yun ang inumpisahan niya. Ano bang dapat niya pang gawin? Marami na naman pagkakataon na pumikit ang mata ng magulang sa sobrang galit sa anak na sadyang hindi nila ito pinatawad. Kung gano'n ang magiging sitwasyon, dapat nung umpisa pa lang naging handa si Jason.
Hindi ko na kaya pang paliboy-libuyin pa ang lahat dahil ako man sa sarili ko nalilito kung ano bang nararapat na maging gawain ninyong mag-asawa. Pero napaka-importante sa ngayon ay kayo at ang inyong anak. Ipinaglaban nyo nung umpisa, ipinaglaban niya nung umpisa, ipaglaban nyo ng tuloy-tuloy. Hindi pwedeng umatras at sumuko ng dahil lamang sa galit ng kanyang ina. Maraming magulang ang magdi-disagree sa akin sa sinasabi ko na to, pero bilang magulang, naisip nyo ba, naramdaman nyo ba sa sarili nyo na naging sakim kayo para ibigay ang kaligayahan ng inyong anak? Isang pagpapaalala lamang ito na wala sino man sa atin ang may karapatan na husgahan ng kahit sino man sa atin. Dahil katulad nga ng sabi ko, kahit pa nagmula iyaan sa burak at yung isang tinatanaw mo ay nasa pedestal, hindi mo alam kung sino ba talaga may tinatagong kate sa sino man sa dalawang hinaharap mo. Hindi natin karapatan na husgahan ng isang taong naroroon sa lugar na yon. Hindi lahat na nanggaling doon ay wala ng karapatang mahalin at magmahal. Marami na sa kanila ang nagbagong buhay dahil may nagtiwala at may nagmahal sa kanila, at higit pa silang mas malinis sa mga taong tinatanaw mo. Nasasabihin mong nakatungtong sa pedestal at may mga sertipikong pinangahawakan at namumutaktak ang katawan ng dahil sa kanilang mga magagandang kasuotan. Hindi doon nababasihan ang tunay na pagkatao ng isang tao. Maraming salamat, Risa, sa iyong naging oras. Sana patuloy itong makapagbigay sa iyo ng lakas ng loob. Katulad nga na nabanggit ko, nandiyan lang ang aking Facebook page. Pwede kang mag-message sa akin kung gusto mo pa ng karagdagang pag-uusap. Dahil hindi ko naman kayang pahabain ito at ibigay lahat ng aking magiging payo dahil binabasihan ko lang naman ang aking kayang sabihin ayon sa iyong mga sulat. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana makapagbigay ito ng pagkakataon na matuto tayo umiwas na maging mapanghusga kanino man. Maraming salamat. Regards sa inyong pamilya. Risa, Jason, mag-usap kayo. Kailangan niyong mapag-usapan ang lahat ng bagay na yan bago mauwi na kayong dalawa ay namalagay sa alanganin na parehas kayong ma-depress dahil sa sitwasyon inyong kinakaharap. Kayo ang unang magtutulungan upang malampasan ang pagsubok na to. Maraming salamat sa inyong lahat at lalong-lalo sa iyo, Risa. Ingat. God bless. Sanay na sa hirap at mga pasakit. Ang mabuhay ba'y sadyang malupit? Laging tumatangis, hilamos ay luha. Hanggang kailan ako magtitiis? Hindi na bago sa akin ang panahon. Kailangang bumangon muli. Ikaw ang aking dahilan, ikaw ang pangarap, ikaw ang daan.
ating isipan. Kailangan lamang itong paglabanan, ihanda ang sarili sa anumang pagsubok. Sabayan mo ako at kayama ay maglilingkod. Hindi na bago sa akin ang ng loob at tiwala. Ikaw ang aking dahilan, ikaw ang pangarap, ikaw ang daan, sa'yo nagmula ang lahat. Ikaw ang pag-ibig at pagmamahal. Ikaw ang aking dahilan, ikaw ang pangarap, ikaw ang daan, sa'yo nagmula ang lahat. Ikaw ang pag-ibig, o aking Ama. Hello everyone! I hope na nagustuhan ninyo ang ating kwento ngayong araw na to. Maraming salamat sa inyong oras at panonood, sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating segment na Straight from the Heart. Sana patuloy ito nakakapagbigay sa inyo ng inspirasyon, ang ating mga naiaambag na payo, ang mga kwento na ating mga letter senders. Sana maging giya ito sa bawat isa na magpatuloy tayo na manalangin sa ating poong may kapal, anuman ang mga dagok sa buhay na ating hinaharap. And I would like to say mega shout out to all my subscribers, and thank you very much to my new subscribers. And if you're not yet subscribed, please don't forget to click like, leave your comments below, subscribe, and don't forget to hit that notification bell and click all so you will not miss any new updates from me, especially dito sa ating segment na Straight from the Heart. And don't forget to share so we can spread the love and the knowledge. Paalala ko lang, sa mga gustong magpa-shoutout sa inyong komento, ilagay lang ang hashtag DaddyRick shoutout para mailagay kayo sa ating shoutout sections sa ating mga upcoming videos. Again, maraming salamat sa inyong lahat. Ingat sa ating mga mahal sa buhay kung nasaan panig man tayo ng mundo. Ingat. At sa aking pamilya, Mommy, I love you so much. To my 2 kids, Dex and Trish, I love you guys. Ingat. To God be the glory. God bless us all.